yung story. Part 2, may mga ganito. So imagine, you have 28 days in Yung mga bata kasi talaga na nagpupunta sa organizations. Ito na yung walang mga parents. So, ni-recruit So, sila orphans. ni-recruit sila ng mga organizations para sila gawin ng frontliners sa mismong bata nila. So, parang sila yung nai-use talaga ng mga rebelde para gamitin instrumento sa mga laban. So, kawawa sila kasi kaya sila nakakasali sa ganitong organization dahil walang education, at the same time wala silang parents. So parang eto lang yung way nila na makakatuwa. So part 30% kasi ng mga rebel organizations were 8 to 18 years old, mga child warriors. Thank you for coming, sir. So, partly, ginagawa nila yun in exchange sa ransom. Kasi itong ransom, ito yung parang way na para mabuhay sila. Ito yung para yung needs nila, halimbawa, mabuhay sila, dito nila kinukuha. So, may iba, actually sa research ko, yung iba talagang mga founder nila, nakukuha nila sa mga negosyante. So, may times na merong coordination. So nag-ano lang siya. Gagawa sila. Para eto mga politician, magkakaroon free na publicity. So eto sa mga so part yan ng mga kidnapper na ginagawa ng mga dito kasi very careful ako sa pagdating sa kung anong group nila. So hindi ko siya sinasabi kung anong group sila talaga kasi para very safe. So sa mga lines, malalaman nyo kung anong grupo sila pag napanood nyo yung pelikula. Hindi ko sinasabing NPA ba sila, BIM ba sila. So, dun lang sa mga dialogue, malalaman nyo, ay, NPA sila or BIM ba sila. So, very safe lang ako talaga sa pagsulat ko dito sa sila. Of course, audition sila siya. So, nakita ko talaga yung galing nila sa audition. So, mostly, parang 95% sa cast ko, nakuha ko sa audition sa sila. So, halos lahat. So, sila lahat nag-audition, si Mindy, pati si nag-audition sila lang, si Bon. So happy ako kasi ang mga cast namin were all award winners. Were you aware of that prior to you choosing them? Nabasa ko sa resume, pero kilala na rin sila kasi very fan din ako ng mga nanonood talaga ako. So nakikilala ko rin sila. So for me, nung umarte sila talaga sa role nila, talagang take one lang, nakuha nila talaga yun. So fit naman sila sa character. So nahihirapan nga ako kung sino ilalagay ko sa Asim, sino si Basit, sino si Maril. Ito yung 3 lead ko talaga ng So before may pinasa akong about sa comedy naman, hindi siya nakapasok. Then meron akong pinasok na about sa story na pagbagsak ng film industry na story ko. Ganun, so hindi rin pumasok. So hopefully eto na nakapasok siguro dahil nakita nila yung major na universal team namin. Yung illiteracy, yung no read, no write, and at the same time, yung major na concern talaga ng hindi lang sa Pilipinas yung problem, yung child warriors, yung mga no read, no write kasi masabi. Kahit sa buong mundo nagiging problem po. Hindi lang sa Pilipinas, makikita mo sa Africa, sa lahat, sa world talaga may problema yung child warriors. So, we're planning na to submit sa international agency. Pero yung pinaka-world premiere talaga namin sa Nimlayan. So, isasubmit namin kung makapasok. Ayun, bonus na yun sa akin. So siguro yung kung doon kami sa mga festival siguro, pasok kami. Siguro, magsasubmit kami sa ganitong festival, sa ganito. So from September na yan, after sa Malaya, magsasubmit na kami before that. So malalaman na lang natin siguro kung makakapasok kami yun. Pero 2 weeks after na sila Malaya, September siguro first week, i-release naman siya for commercial run, yung film. Kasi ang guro kung hindi marunong magbasa, para magkaroon siya ng curious kagad yung audience. Bakit ganito yung types? Na bakit, paano magturo? Dito ka para ano kanila. Paano magturo? Paano magturo ang isang teachers na yung isang teacher na hindi naman marunong siya magbasa at magsulat. So gusto ko doon kagad, maisip ng tao para ma-curious na. Paano niya talaga tinuturuan? So ipapakita doon sa film talaga kung paano niya talaga tinuruan yung technique ng pagturo yung ginawa niya na hindi
naman siya nag-prepare. Inspired siya by two events talaga. And may mga farmers talaga. Sila na lang talaga nagtutulong. Kasi yung mga volunteer teachers nila, hindi na pumupunta doon dahil sa ongoing war ng mga military at mga rebelde. So takot. Yung iba naman, pag pumupunta sila doon, yung nababalitaan natin, may mga nare-rape ng mga teachers. So takot na. So sila na lang yung mga farmers na hindi rin sila marurunong. Sila na lang nag-prepare na magturo talaga. By the government or supported by the government. Actually, wala na silang makukuha ang support from the government. Kasi eto na yung mga malalayo. So, kaya sila sumasali rin sa pagiging rebelde dahil hindi nabibigyan ng importance yung education. And isa sa mga pinapoint out ko dito sa script is yung importance ng education. Like halimbawa, kung napanood ng mga parents ng mga bata, i-encourage nila yung mga bata na manood. Kasi kung sa Mindanao, pinaglalaban nila, nakikipagpatayan sila for the sake ng importance ng education. Dito sa Manila, yung mga bata parang pinapagbayaan, naglalaro ng games, hindi sila focus doon. Doon sa Mindanao, kailangan nilang makipaglabang ba para sa importance ng education. Sana ma-appreciate siya ng tao na binibigyan ko halaga yung importance ng education. Na sana makita nila na marami sa Philippines na merong mga almost na mga 10 to 20% sa population natin sa mga lugar na mismong depressed na hindi marunong magbasa at magsulat. Sa research ko nga, merong parang sa 10 baryo, siyam doon, sobrang 80% hindi marunong magbasa at magsulat. So may ganun, sa mga research may mga ganun talaga. Sa Mindanao, So doon sa area ng Mindanao meron doon, 82% na. Hindi sila talaga marunong talaga. So ibig sabihin, puro lang work yung ginagawa ng mga tao. Hindi sila educated. Ganun ang gusto ko makita sa inyo ng mga audience dito.